Language, Grade 1, Quarter 4, Week 4. Let's learn about action words. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about action words. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Identify action words in text listen to. B. Tell how language reflects cultural practices and norms through sharing about the languages spoken in the environment. And C. Use action words in expressing ideas related to environment. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Pinag-aralan natin noong nakaraang linggo ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar sa kalikasan. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Basahin natin ang unang pangungusap. Masipag ang magsasaka sa pagtatanim ng palay. Ang salitang tumutukoy sa ngalan ng tao ay ang salitang magsasaka. Pangalawang pangungusap. Mabigat ang bag na dala niya. Sa pangungusap na ito, ang salitang tumutukoy naman sa ngalan ng bagay ay ang bag. Pangatlo, tumahol ang aso ng napakalakas. Ang salitang tumutukoy naman sa ngalan ng hayop ay ang salitang aso. At pang-apat, mataas ang bundok na aming inakyat. Ang salitang tumutukoy naman sa ngalan ng lugar ay ang bundok. Masdan ang larawan sa ibaba. Anong nakikita ninyo sa larawan? Dapat ba nating alagaan ang ating kapaligiran? Ano-ano ang mga ginagawa ninyo para makatulong sa kalikasan? Dapat nating alagaan ang ating kapaligiran dahil dito tayo kumukuha ng malinis na hangin, tubig at pagkain. Kapag inalagaan natin ang kalikasan, naiiwasan ang sakuna tulad ng baha at polusyon. Nakakatulong din ito upang manatiling malusog ang mga tao, hayop at halaman. Ang pag-aalaga sa kapaligiran ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating komunidad at sa susunod na henerasyon. Para makatulong tayo sa kalikasan ay gawin natin ang tamang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, gaya ng paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok at pagre-recycle ng mga boteng plastik. Dapat rin na marunong tayong magtipid ng tubig at kuryente at umiwas sa pagsusunog ng basura. Maaari rin tayong makilahok sa pagtatanim ng mga puno at paglilinis ng paligid upang mapanatiling malinis at ligtas ang ating kapaligiran. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga salitang kilos na may kinalaman sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Namimili, gumagamit, nagdadala, nagkakalat, inilalagay, hinihiwalay, nakikita, pinaaalalahanan. Anong mapapansin nyo sa mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay salitang kilos.
Ano ang salitang kilos? Ang salitang kilos ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw ng tao, hayop o bagay. Ipinapakita nito ang isang aksyon o gawain na nagaganap sa pangungusap. Halimbawa, ang bata ay tumatakbo sa palaruan. Ang salitang tumatakbo ang salitang kilos dahil ito ang nagsasaad ng ginagawa ng bata. Bakit kailangan nating pangalagaan ang ating planeta? Kailangan nating pangalagaan ang ating planeta dahil dito tayo nakatira at dito nanggagaling ang lahat ng ating pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, hangin at tirahan. Kapag inalagaan natin ang kalikasan, napapanatili nating malinis at ligtas ang kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Bukod dito, ang pangangalaga sa planeta ay nakatutulong upang maiwasan ang mga sakuna tulad ng baha, pagguho ng lupa at matinding pagbabago ng klima. Sa simpleng paraan, tulad ng pagtatanim ng puno, tamang pagtatapon ng basura at pagtitipid ng likas na yaman, na ipapakita natin ang ating pagmamahal at pananagutan sa mundong ating tahanan. Ngayon ay basahin natin ang isang maikling kwento. Ito ay may pamagat na, Mahal ko ang aking planeta. Kapag namimili ako, hindi ako gumagamit ng plastic bag. Nagdadala ako ng sariling bag. Hindi ako nagkakalat. Inilalagay ko ang basura ko sa basurahan. Hinihiwalay ko ang basurang nabubulok, di nabubulok at nare-resiklo. Mga bata, ano ang dapat ginagamit tuwing namimili? Tama! Dapat gumamit ng eco bag o reusable bag tuwing namimili. Ginagamit ito kapalit ng plastic na supot upang mabawasan ang basura at polusyon sa kapaligiran. Mas matibay din ito at maaaring gamitin ng maraming beses, kaya nakakatulong sa pangangalaga ng ating planeta. Saan dapat inilalagay ang mga basura? Ang mga basura ay dapat inilalagay sa tamang basurahan o lalagyan ng basura. Mahalaga rin na ihiwalay ang mga ito ayon sa uri, gaya ng mga basurang nabubulok, tulad ng tira-tirang pagkain at dahon, gaya ng basurang di nabubulok, tulad ng plastik at lata, at mga basurang nare-recycle, tulad ng bote, papel at karton. Sa tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura, napapanatili nating malinis ang kapaligiran at naiiwasan ang polusyon at pagbabara ng mga kanal. Ngayon ay ituloy natin ang ating kwento. Kapag may nakita akong nagkakalat, pinaalalahanan ko sila ng tamang gawain. Hindi ko rin sinasayang ang papel. Ginagamit ko ang dalawang mukha nito. Mga bata, pinaalalahanan din ba ninyo ang mga taong nakikita ninyong nagkakalat? Tama! Dapat paalalahanan ng mga taong nakikita nating nagkakalat upang matulungan silang maging responsable sa pagtatapon ng basura. Sa maayos na paalala na ipapakita natin ang malasakit sa kapaligiran at sa kapakanan ng ibang tao. Mahalaga ito dahil ang pagkakalat ay nagdudulot ng maruming paligid, pagbabara ng kanal at maaaring pagmulan ng sakit. Kapag nagpapaalalahanan tayo ng magalang, natutulungan nating mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating komunidad. Paano natin maipakikitang hindi nasasayang ang mga papel na ginagamit natin? Tama! Maipakikita nating hindi nasasayang ang mga papel na ginagamit natin sa pamamagitan ng pagiging maingat at matipid sa paggamit ng mga ito. Maaari nating sulatan ang magkabilang bahagi ng papel bago itapon at gamitin muli ang mga papel na may bakanteng bahagi bilang scratch paper o pang-draft. Ngayon ay ituloy na natin ang kwento. Nagtatanim ako ng mga halaman para manatiling maganda at buhay ang mundo.
Dinidiligan ko ang mga halaman. Gumagawa ako ng pangkulay gamit ang mga bulaklak o gulay. Kami ang mga bata ng mundong ito at ganito namin minamahal ang ating planeta. Paano natin mapananatiling maganda at buhay ang mundo? Tama! Mapananatili nating maganda at buhay ang mundo sa pamamagitan ng sama-samang pangangalaga sa kalikasan. Magagawa natin ito sa mga simpleng paraan tulad ng pagtatanim ng mga puno at halaman, tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura, at pagre-recycle ng mga gamit na maaari pang pakinabangan. Mahalaga rin ang pagtitipid sa tubig at kuryente, pag-iwas sa pagsusunog ng basura at paggamit ng mga reusable na gamit gaya ng eco bag. Sa ganitong mga gawain, napapanatili nating malinis, ligtas at masigla ang ating kapaligiran para sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Ngayon naman ay tukuyin natin ang mga salitang kilos na nabasa natin sa kwento. Ang mga salitang kilos na nasa kwento ay namimili, gumagamit, nagdadala, nagkakalat, inilalagay, hinihiwalay, nakikita, nagkakalat, pinaaalalahanan, sinasayang, ginagamit, nagtatanim, dinidiligan, gumagawa, minamahal. Ang mga ito ay mga salitang kilos o galaw. Ano ang ginagawa ng nanay sa larawan? Ang nanay ay namimili ng pagkain. Ano ang salitang kilos na ginagawa ng nanay? Tama! Ang salitang kilos ay namimili. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Inilalagay ng bata ang basura sa tamang basurahan. Ano ang salitang kilos na ginagawa ng bata? Tama! Ang salitang kilos ay inilalagay. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Hinihiwalay ng mga bata ang basurang nabubulok, di nabubulok at nare-resiklo. Anong salitang kilos ang ginagawa ng mga bata? Tama! Ang salitang kilos ay hinihiwalay. Ginagawa niyo rin ba ito, ang paghihiwa-hiwalay ng mga basura sa nabubulok at di nabubulok at mga basurang nare-resiklo? Bakit niyo ito ginagawa? At bakit naman hindi niyo ito ginagawa? Paano ba ang tamang paghihiwa-hiwalay ng mga basura? Saan dapat ito ilagay? At kailan niyo dapat ito gawin? Ang mga bagong salitang natutuhan ninyo ay tinatawag nating salitang kilos. Tumutukoy ito sa kilos o galaw sa isang sitwasyon. Tingnan ang larawang ito. Ang salitang kilos na ipinapakita sa larawang ito ay nagdadala. Dahil ang tao sa larawan ay nagdadala ng eco bag. Tignan naman ang sumunod na larawan. Ano kayang salitang kilos ang ipinapakita ng larawang ito? Ang salitang kilos na makikita sa larawan ay nagkakalat. Dahil ang tao sa larawan ay nagkakalat ng basura. Tignan naman ang larawang ito. Ano kayang salitang kilos ang makikita natin sa larawang ito? Tama! Ito ay dinidiligan. Dahil dinidiligan ng babae sa larawan ang mga halaman. Ano namang salitang kilos ang makikita natin sa larawang ito? Tama! Ito ay nagtatanim. Makikita ang babae na nagtatanim ng halaman. Ano-ano ang mga bagong salitang natutuhan natin ngayong araw? Tama! Ang mga bagong salita ay ang mga salitang kilos. Paano mo maipakikita ang paggalang sa kalikasan?
May pakikita natin ang paggalang sa kalikasan sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawain upang ito ay mapangalagaan at manatiling malinis at ligtas. Narito naman ang mga pangungusap gamit ang salitang kilos. Una, nagtatanim ako ng mga puno sa aming bakuran. Ang salitang kilos ay nagtatanim. Pangalawa, naglilinis kami ng kapaligiran tuwing Sabado. Ang salitang kilos ay naglilinis. Pangatlo, naghihiwalay ako ng nabubulok at di nabubulok na basura. Ang salitang kilos ay naghihiwalay. Pang-apat, nagdidilig ako ng mga halaman araw-araw. Ang salitang kilos ay nagdidilig. Pang-lima, nag-iingat ako sa paggamit ng tubig at kuryente. Ang salitang kilos ay nag-iingat. Ngayon ay gawin natin ang gawaing ito. Tukuyin ang salitang kilos sa pangungusap. Lagyan ng check kung ang mga salitang kilos ay angkop sa pangungusap at X naman kung hindi. Unang bilang, nagtatanim ako ng mga puno sa aming paligid. Ang salitang kilos ay nagtatanim. Ang salitang kilos ba ay angkop sa pangungusap? Check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, ang aking alagang manok ay gumagapang. Ang salitang kilos ay gumagapang. Angkop ba ang salitang kilos na ito sa pangungusap? Check o X? Tama, ito ay X. Hindi angkop ang salitang gumagapang sa alagang manok dahil ang mga manok ay hindi namang gumagapang. Pangatlo, itinatabi ko ang mga bagay na maaari pang gamitin. Ang salitang kilos ay itinatabi. Angkop ba ang salitang kilos na ito sa pangungusap? Check o X? Magaling! Ito ay check. Ibig sabihin, tama ang salitang ito para sa pangungusap. Pang-apat, pinagsasama ko ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Ang salitang kilos ay pinagsasama. Angkop ba ang salitang kilos na ito sa pangungusap? Check o X? Tama, ito ay X. Hindi angkop ang salitang pinagsasama dahil hindi dapat pagsamahin ang nabubulok at hindi nabubulok. Ang tamang salita dito ay pinaghihiwalay. At panglima, ang mga sanga ng puno ay nagsasayawan. Ang salitang kilos ay nagsasayawan. Angkop ba ang salitang ito sa pangungusap? Para sa akin, ito ay check. Angkop ang salitang ito sapagkat kapag hinahangin ang mga sanga ng puno, parang nagsasayawan ang mga ito. Kaya para sa akin, ito ay angkop. Ang mga sanga ng puno ay nagsasayawan. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Use appropriate action words to talk about a game. B. Tell how language reflects cultural practices and norms through sharing words and phrases in first language. And C. Use action words in expressing ideas related to environment. Pinag-aralan natin kahapon ang mga salitang kilos kung paano natin mapangalagaan ang ating kalikasan. Halimbawa, nagtatanim kami ng mga puno upang dumami ang malinis na hangin. Ang salitang kilos ay nagtatanim. Pangalawa, naglilinis ang mga mag-aaral ng bakuran ng paaralan. Ang salitang kilos ay naglilinis. Pangatlo, naghihiwalay kami ng basura upang madali itong ma-recycle. Ang salitang kilos ay naghihiwalay. Pang-apat, inaalagaan namin ang mga hayop at halaman sa aming komunidad. Ang salitang kilos ay inaalagaan.
Panglima, nagpupulot ang mga bata ng kalat sa parke. Ang salitang kilos ay nagpupulot. At pang-anim, naglalagay kami ng basura sa tamang basurahan. Ang salitang kilos ay naglalagay. Ang salitang kilos ay tumutukoy sa kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Masdan ang larawan sa ibaba. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama, ang mga bata sa larawan ay naglalaro ng bola. Ano-ano ang mga nilalaro ninyo kasama ang iyong mga kaibigan o kapitbahay? Paano nakatutulong sa inyo bilang mga bata ang paglalaro ninyo sa inyong paligid? Ngayong araw ay gagamit tayo ng mga salitang kilos upang maturuan natin ang ibang mga bata tungkol sa mga larong Pinoy. Narito ang mga salitang kilos para sa ating aralin. Nagtataguan, nagtatakbuhan, tumatalon, aalis, inihahagis. Ulitin niyong ang basahin mga bata. Tukuyin ang mga larong Pinoy sa pamamagitan ng mga salitang kilos na ginagamit. Ang mga larong Pinoy na nasa loob ng kahon ay taguan, takbuhan, langit at lupa, tumbang preso, luksong tinik. Alam niyo ba ang mga larong ito, mga bata? Una, nagtataguan ang mga bata sa mga puno. Anong larong Pinoy ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Ang larong Pinoy na ito ay taguan, dahil nagtataguan ang mga bata sa puno. Pangalawa, nagtatakbuhan ang mga bata sa kalye. Anong larong Pinoy ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Ito ay takbuhan, dahil nagtatakbuhan ang mga bata. Pangatlo, tumatalo ng mga bata habang naglalaro. Anong larong Pinoy ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama, ito ay luksong tinik, dahil tumatalon ang mga bata. Pang-apat, inihahagis ng mga bata ang tsinelas. Anong larong Pinoy ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama, ito ay tumbang preso, dahil inihahagis ng mga bata ang tsinelas at kanilang pinapatumba ang lata. At panglima, aalisin sa grupo ang hihintuan ng salita. Anong larong Pinoy ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama, ito ay langit at lupa. Sa mga pangungusap, ang mga salitang kilos ay tumatalon, inihahagis, aalisin, nagtataguan, at nagtatakbuhan. Alamin natin ang mga larong Pinoy na nilalaro ng mga bata noon. Una ay ang taguan. Ang taguan ay isang larong paghahanap kung saan may isang taya na bibilang habang ang ibang manlalaro ay nagtatago. Hahanapin sila ng taya kapag tapos na siyang magbilang. Ang sumunod naman na larong Pinoy ay ang takbuhan. Ang takbuhan ay larong habulan kung saan may taya na hahabol sa ibang manlalaro. Kapag may nahuli, siya naman ang magiging taya. Ang sumunod na larong Pinoy ay ang langit at lupa. Ang langit at lupa ay larong may taya na huhuli sa mga manlalarong nasa lupa. Ligtas sa mga nasa mataas na lugar o langit, tulad ng upuan o hagdan. Ang sumunod na larong Pinoy ay ang tumbang preso. Ang tumbang preso ay larong gumagamit ng lata at tsinelas. Babatuhin ng mga manlalaro ang lata upang matumba habang babantayan ito ng taya at susubukang hulihin ang kukuha ng tsinelas. Ang isa pang larong Pinoy ay ang luksong tinik. Ang luksong tinik ay larong patalon kung saan may dalawang manlalaro na bubuo ng tinik gamit ang kamay at paa at lulundag ang iba ng hindi sumasayad.
Isa sa mga paboritong laro noon ng mga kabataan ay ang taguan. Ginagawa niyo pa ba ito mga bata sa panahong ito? Ito ay isa sa pinakasikat na larong Pinoy noon. Ito ang mga ginagawa natin kapag naglalaro tayo ng taguan. Una, ang pagpili ng taya. Una, kailangan nating pumili ng taya. Ang taya ay siyang maghahanap ng mga magtatago. Pwede tayong magpalabunutan o magbato-bato-pik para malaman kung sino ang magiging taya. Tanong, anong tawag sa maghahanap ng mga magtatago sa larong taguan? Tama! Ang tawag sa maghahanap ng mga magtatago sa larong taguan ay taya. Pangalawa, pagbilang ng taya. Kapag napili na ang taya, kailangan niyang magbilang ng malakas mula 1 hanggang 10 o hanggang 20 kung mas gusto ninyo. Habang nagbibilang siya, lahat ng ibang bata ay maghahanap ng lugar ng pagtataguan. Tanong, maaari bang pag-usapan ng pangkat kung ilang bilang ang sasabihin ng taya? Maaari nilang pag-usapan kung ilang bilang. Maaring ang bilang ay hanggang 10 o maaring hanggang 20. Depende sa inyo. Pangatlo, pagtatago. Habang nagbibilang ang taya, magtatago kayo sa mga lugar kung saan hindi kayo madaling makita. Siguraduhing tahimik kayo at hindi kayo gagalaw para hindi kayo marinig o makita ng taya. Tanong, ano ang gagawin ng ibang kalahok habang nagbibilang ang taya? Tama! Ang gagawin ng ibang kalahok habang nagbibilang ang taya ay magtatago at hindi dapat mag-iingay. Pang-apat, paghahanap ng taya. Pagkatapos magbilang, sasabihin ng taya, "Eto na ako," at magsisimula siyang maghanap. Kailangan niyang hanapin ang lahat ng nagtatago. Tanong, ano ang gagawin ng taya pagkatapos niyang magbilang? Tama! Ang gagawin ng taya ay magsisimula na siyang maghanap ng mga nagtatago. Panglima, pagbalik sa base. Kung nakita kayo ng taya, kailangan niyang sabihin ang pangalan ninyo at tumakbo pabalik sa base, ang lugar kung saan siya nagbilang. Pero kung mabilis kayo, pwede kayong mauna sa taya at makaabot sa base bago siya. Tanong, anong gagawin ng taya kapag nakita ang mga nagtatago? Tama! Kapag nakita ng taya ang mga nagtatago, kailangan niyang banggitin ang kanilang pangalan at tumakbo pabalik sa base. Pang-anim, pagpapalit ng taya. Kapag naunahan ninyo ang taya sa base, hindi kayo magiging taya sa susunod na round. Pero kung nakita kayo at nauna ang taya sa base, kayo na ang magiging taya. At pang-7, ulitin ang laro. Pagkatapos, uulitin ang laro at magbibilang ulit ang bagong taya. Masaya ang taguan dahil pwede kayong magtago sa iba't ibang lugar sa paligid at kailangan mabilis kayo para hindi kayo mahuli. Tanong, sa inyong palagay, masaya at kapanapanabik ba ang larong ito? Bakit? Sa aking palagay ay masaya at kapanapanabik ang larong taguan dahil puno ito ng saya at sorpresa. Nakakatuwa ang pagtatago sa iba't ibang lugar at ang paghahanap sa mga kaibigan. Habang naglalaro, nakararamdam ng kaba at tuwa lalo na kapag malapit ng matagpuan o kapag hindi agad nahahanap. Bukod dito, nakatutulong din ang larong taguan sa pagpapalakas ng katawan dahil sa pagtakbo at paggalaw. Nalinang din ang pagiging maparaan at mapagmasid ng mga bata. Kaya ito ay hindi lamang masaya kundi kapaki-pakinabang din. Naranasan na ba ninyong maglaro nito?
Ganito rin ba kayo maglaro? O may iba pa kayong paraan? Ibahagi nga ninyo ito. Ang mga salitang kilos na ginamit sa teksto ay ang mga sumusunod. Pumili, maghahanap, magbilang o nagbibilang, magtatago, gagalaw, marinig, makita, sasabihin, tumakbo. Pare-pareho ba ang mga salitang ginagamit natin upang maipaliwanag ang iba't ibang laro? Ang sagot ay hindi. Hindi pare-pareho ang mga salitang ginagamit natin upang maipaliwanag ang iba't ibang laro. Nagkakaiba ang mga salitang ginagamit dahil magkakaiba rin ang kilos o galaw na ginagawa sa bawat laro. Halimbawa, sa taguan ay ginagamit ang mga salitang kilos tulad ng nagtatago at naghahanap. Samantalang sa takbuhan naman ay tumatakbo at humahabol. Sa luksong tinik, ginagamit ang lumulundag o tumatalon. Ngayon naman, magbigay kayo ng salitang kilos na maaaring may kaugnayan sa larawan sa ibaba. Narito ang ilang larawang nagpapakita ng mga larong pambata. Sabihin ang salitang kilos na naaangkop para sa mga larong nakikita sa paligid. Mga larong Pinoy na pambata. Anong larong Pinoy ang ipinakikita sa larawang ito? Ang larong Pinoy na ito ay Siyato. Alam niyo ba kung ano ito? Ang siyato ay isang larong Pinoy na gumagamit ng maikli at mahabang patpat. Pinapalo ang maikling patpat upang tumilapon at palayuin pa ito gamit ang mahabang patpat para makakuha ng puntos. Tingnan naman natin ang sumunod na larong Pinoy na pambata. Anong larong Pinoy ang makikita ninyo sa larawan? Tama! Ito ay sipa. Ang sipa ay isang larong Pinoy kung saan sinisipa ang isang maliit na bola o sipa pataas nang hindi ito pinapahulog sa lupa. Ang sipa ay karaniwang may buntot na hibla. Layunin ng laro na mapanatili itong nasa ere sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsipa. Tignan naman natin ang sumunod na larong Pinoy na pambata. Anong larong Pinoy ito? Alam ko kilala nyo ito. Tama, ito ay basketball. Ang basketball ay isang larong pampalakasan kung saan hinahagis o ipinapasok ang bola sa ring o basket ng kalaban upang makapuntos. Nilalaro ito ng dalawang koponan at gumagamit ng pagdribble, pagpasa at pag-shoot ng bola. Tignan naman natin ang sumunod na larong Pinoy na pambata. Anong larong Pinoy ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ang larong ito ay tumbang preso. Ang tumbang preso ay isang larong Pinoy na gumagamit ng lata at tsinelas. Babatuhin ng mga manlalaro ang lata upang matumba ito habang binabantayan ng taya. Kapag natumba ang lata, kukunin ng mga manlalaro ang kanilang tsinelas nang hindi sila nahuhuli ng taya. Ano namang larong Pinoy na pambata ang nakikita ninyo sa larawan? Ang larong ito ay luksong baka. Ang luksong baka ay isang larong Pinoy kung saan may isang batang yuyuko o magpapakuba habang ang iba naman ay lulundag sa kanyang likod. Layunin ng laro na makatalon ng hindi natatamaan o natutumba ang nakayukong bata. Kapag nagkamali, siya naman ang magiging taya. Ano namang larong Pinoy na pambata ang nakikita ninyo sa larawang ito? Ang larong ito ay luksong tinik. Ang luksong tinik ay larong Pinoy kung saan may dalawang batang gumagawa ng tinik gamit ang kamay at paa at lulundag ang iba ng hindi sumasayad. Kapag sumayad, siya ang susunod na taya. Ano namang larong Pinoy na pambata ang nasa larawan? Ang larong ito ay
Patintero. Ang patintero ay isang larong Pinoy kung saan may dalawang pangkat, bantay at manlalaro. Layunin ng mga manlalaro na makatawid sa mga guhit nang hindi nahahawakan ng mga bantay. Kapag nahuli, sila naman ang magiging bantay. Mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!